katotohanan sapagkat alam naman natin. Ito, aksidente. Hindi. Ito'y may panukala. Pwede, Oo, faith alone. Sula pwede, faith alone. Maligayang panonood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga taga-subaybay, mga kababayan, saan man kayo naroon, ganun din ang mga nasa ibang bansa, at siyempre po sa ating pong mga kababayan sa buong Pilipinas. Kami po ay nagpapasalamat na binigyan nyo kami ng daan na makadalaw sa inyong mga tahanan sa pamagitan ng inyong panonood sa programang ito. Ako po ang inyong kaibigan, Brother Johnson Amican, sa programang Katotohanan Season 3. Kasama po natin sa talakayan, walang iba kundi si Brother John Lumingkit. Brother John? Para sa aming mga viewers, amin din binabati ang lahat na nanonood at binabati ko kayo ng magandang araw. Muli ay magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral, mga ginigil na taga-subaybay, doon sa mga baguhan po nating na ngayon lang nakapanood. Tinatalakay po natin ang aklat ng Apokalipsis sapagkat pinatutunayan natin sa aklat na ito bagaman maraming mga hiwaga at mga simbolo na binabanggit ay nakikita po natin ang napakayamang mensahe ng Panginoon, yung pag-ibig niya, kasaysayan ng kanyang tunay na iglesia at kung paano nito iniingatan yung kanyang mga iniligtas. Kaya ngayon ay sa ating pagpapatuloy ay nandito tayo sa 7 tatak, at nasa pang-5 tatak na po tayo. Nakaraang topic natin ay tinalakay po natin yung ika-4 na kabayo. Kasi kung titingnan natin mula sa una, pangalawa, pangatlo at paapat, puro kabayo ito. Pero ngayon sa ika-5 ay wala nang kabayong makikita, Brother John. Ganito ang ating mababasa, mga ginigilo na taga-subaybay. Kapitulo 6 pa rin ng aklat ng Apokalipsis. At ang talata po nito ay 9 hanggang 11. Atin pong pakinggan ang nakasuad sa talatang ito. At nang buksan niya ang ika-5 tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumakan nila. At sila'y sumigaw ng tinig ng malakas na nagsasabi, "Hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa." 11. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal. At sa kanila'y sinabi na mangagpahinga pa na ang kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin namang gaya nila. Dito, Brother John at mga ginigil ng mga taga-subaybay, atin na naman itong bibigyan ng detalye kasi nga ang prophecy ay hindi detalyado. Malibang pag-aral natin yung kasaysayan ay hindi natin ito masusundan. Subalit sa mga unang episode, in-encourage ko po kung mayroon pong napanood ngayon lang sa episode na to, sundan nyo po, simulan nyo sa uno. Tuloy-tuloy nyo para mas natin maintindihan ang magkakadikit at magkakarugtong na kasaysayan ng tunay na iglesia, kung bakit mula sa puti, naging pula, naging itim, naging maputla, at ngayon naman ay inilalarawan naman dito ang 7 tatak na mayroon pong mga kaluluwa na mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. Yung kaluluwa ho dito, mga kapatid, hindi ito yung alam natin kaluluwa, tao po yung tinutukoy dito. At ito mga kaluluwang ito, yung mga taong ito, ang sigaw nila ay, "Hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa." Ito yung mga pag-aaralan natin. Alamin natin yung detalye. Siyempre kasama po natin si Brother John Lumingkit para bigyan ng paliwanag at pagtulungan po natin itong sundan, mga kapatid, mga kaibigan. Brother John. Bago ko tatalakayin ito, Brother Johnson, ibabalik ko sa ating audience yung background ba? No? Mapapansin ninyo yung 4 na unang mga kabayo. No? Pinakita ng Panginoon ang kasaysayan ng iglesia. Ito yung sunod-sunod na mga pangyayari, ito yung magiging karanasan nila
dahilan sa estratehiya ni Satanas na kanyang binabago. Na dumating sa punto na ang iglesia patay na, no? Putla. Maputla. Putla ng Wala kanyang ng dugo, larawan. No? Pero itong kasunod, bakit hindi na ginagamit ang kabayo? No? Una lang, no? Unang 4, ginagamit niya ang kabayo, pero sa ika-5, hindi na kabayo. Hindi na. No? Kasi Nakatali na eh. dito na mga kapatid, nang pinakita niya ang larawan sa kasaysayan ng iglesia, paano pumapasok ang pagano, dito sa ika-5 tatak, Brother Johnson, dito niya pasimulan na ibabalik niya unti-unti ang katotohanan bago siya darating. No? Okay, so dito natin matutunan ng ating pag-aaral. Tama yung sinabi sa talatang binasa natin ng mga nakaraang episode natin, na sabi ng Moses, huwag mong ipahamak yung langis at alak. Oo. So, ibig sabihin, dito sa puntong ito, makikita Nagpapatuloy natin pa rin yun. na sa kabila ng mga nangyari, ay muling lilitaw yung katotohanan na inapakan, na itinapon sa lupa, ay muli iling tutubo. Burong tutubo. Yan. Paano paraan? Tingnan natin. Kaya mapapansin ninyo, kanina, nung nagdaan nating talakayan, Okay. no? Ating sa pinakabandang huli na nagkakaroon ng inquisition at maraming pinatay. Tama. Dito natin mapapatunayan, Brother Johnson, na totoo ang ating sinasabi. No? Bakit? Na ang dahilan sa inquisition ng simbahan, na pinapatay nila ang lahat ng heretics, ito yung patunay na totoo ang ating sinasabi. Bakit? Mayroong kaluluwa, Brother Johnson, na nakikita sa dambana. Tama. Na mapapansin niyo, at nang buksan niya ang ika-5 tatak, nakita ko sa ilalim ng dambana. Ayan. No, ang mga kaluluwa na pinatay dahil sa salita ng Diyos. No, dahilan sa Inquisition for 500 years mahigit. Na pinatupad nila ang Inquisition, ang kanilang pinapatay, Brother Johnson, ay 50 million ka mga martyrs. At alam niyo, bago namatay itong mga martyrs, nanalangin sila sa Panginoon. At ito, kung ano ang sigaw ng mga kaluluwa, Brother Johnson, ito yung kanilang panalangin. Panginoon, hanggang kailan? Ipagiganti mo kami, parang ganon. Sila'y sumigaw sa tinig na malakas, no? Humingi sila ng justice. Justice. Justisya ang sabi niya. Panginoon, hanggang kailan? No? Ang banal at totoo na hindi mo hahatulan, ipaghiganti ang aming dugo. Yan. No? Sa mga sa ibabaw ng lupa. No? Pero anong response ng Panginoon? No? Sa verse 11, Brother Johnson, binigyan ang bawat isa ng mapuputing balabal. Yun ang ganti. Yun ang ganti. Yun yung reward. Alam niyo yung lahat na pinatay sa Inquisition, binigyan sila ng assurance. Na bagamat kayo'y pinatay, napahamak sa inyong pakipaglaban dahil sa aking salita. Ito yung assurance. Ay, magandang mensahe ito, Brother John, na kasi sa mga mananampalataya ngayon na dumadanas din. Halimbawa, hindi naman ganun as is yung experience nila. Pero kung meron mga pag-uusig individual sa tahanan, sa mga kaibigan o saan, o kapag pagsubok na dinadaanan, huwag tayong mag-alala. Kasi yung ibig palang sabihin nito ay may reward tayo sa Panginoon. Lahat ng namatay sa kanilang pananampalataya, mayroon silang reward. At ito'y inspirasyon din natin, Brother Johnson. Kapag mayroong persecution na darating sa ating kapanahonan, ang ika-7 tatak, o ang katuwang din kasi nito, Brother Johnson, yung Sardes. No? Sa panahon din sila ng Inquisition. Ika-7 iglesia, tama? Ika-5. Mapapansin ninyo, sa ika-5 iglesia, ganun din ang kanilang karanasan. Pero sa panahong ito, kaya nga, itong mga panalangin nila, binigyan sila ng Panginoon ng damit. At anong sabi ng Panginoon? Magpapahinga pa ng kaunting panahon. Hintay-hintay lang, kumbaga. Hanggang maganap ang bilang ng kanilang kapwa alipin na papatayin na kasama na kagaya nila. Meron din makakaranas ng pag-uusig katulad ng naranasan nila. Alam mo, Brother Johnson, binasa ko sa writings ni Lindsay White. Kapag dumating ang Panginoon sa ikalawang pagkakataon, o sa ikatatlong pagkakataon, yung third coming, after 1,000 years. At hatulan na niya yung masama. Mayroon kasing order. Ang umupo kay Jesus Christ na pinakamalapit sa trono, sa writings ni Lindsay White, the 12 apostle. Pagkasunod ang grupo ng 144,000, then ang kasunod sa grupo ng 144,000, sa writings ni Lindsay White, ang martyrs of all ages. No? Mapapansin ninyo, kasi mayroong bilang dito, Brother Johnson, sabi niya dito, magpapahinga muna kayo. Oo nga. Hanggang maganap ang bilang ng kanilang kapwa alipin. Mayroong bilang ng mga mamamatay sa pananampalataya. No? At
sa pangitain pa ni Ellen G. White, nakikita niya itong grupo ng mga martyrs na kasalubong nila nang tinutur sila ng Panginoon, ay sa kanilang mga damit mayroong puti, sa sidsid sa Bisaya, Sa laylayan. laylayan, kulay pula. Ito yung palatandaan Sa gilid, na sila'y okay. mga martyrs, nakasalubong nila. Bakit ang kanilang damit mayroong pula sa laylayan? Ito po yung namatay dahil sa kanilang pananampalataya. Pananampalataya, mga martir. No? At yung great multitude of all the ages, no? Tapos mabubuhay ang mga masasama, hatulan sila ng Panginoon. Pero hindi natin yan, kasi extra Dito tayo sa biblical, capital. no? Darating tayo niyan sa susunod nating pag-aaral. Babalik tayo dito, no? Mapapansin ninyo, Brother Johnson, mula sa puti na kabayo hanggang sa putlang kabayo, 500 years 'yon. Ang kanilang ang tagal ng pagbaba ng moral ng iglesia hanggang Matagal din. hanggang pinapatay sila. At hindi lang 'yan, hanggang 1798 ang Inquisition nangyayari at napakaraming pinatay nila. Pero ating pag-aralan dito, Brother Johnson, ang katotohanan, pahintulutan ba ng Diyos na ang katotohanan maapi, aapakan sa lupa na hindi ito ibabangon ng Panginoon? Papayagan kaya ng Panginoon ang kadiliman, mamamalagi, na magtatagumpay sa laban sa kanyang iglesia, o gagawa ang Panginoon? Kaya nga nakikita ko dito, Brother Johnson, na mula sa kabayo, pinakita niya ang larawan, pagkatapos noon, hindi na niya ginamit ang kabayo. Kasi sa sunod na larawan, ating mapag-aralan, Brother Johnson, itong kaluluwa sa dambana na sumisigaw, lilitaw din ang mga reformador na sila din ang magdala ng sigaw sa katotohanan na unti-unti nilang ibangon, Brother Johnson, Okay. ang mga katotohanang nawala dahil sa korupsyon. Yeah. Na unti-unti nilang ibangon. Siguro, Brother John, bago tayo pumalaot, kasi malimit natin mababanggit dito yung salitang kaluluwa. Oo, ayun. Baka ma-misinterpret kasi nila kung ano yon. Baka Ang ibig sabihin ng kaluluwa. Baka isipin nagtuturo pa rito, mayroon palang kaluluwa eh. Pag, isettle natin. sa Bible kasi, mga kapatid, ay ang kaluluwa, hindi katulad ng interpretation natin ngayon na isang espiritu pag namatay ang tao. Ay ayos natin. Kasi isa din ito sa itinuro nung maling iglesia eh. Yung immortality of the soul. Sa Bible po, ganito ang ating mababasa. Pagdating sa kaluluwa, 2:7 ng Genesis, sabi, at nilalang ng Panginoon ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So, kung titingnan natin yung formula o kaya yung sangkap na tinatawag na kaluluwa, ay alamok ng lupa na pinorma, tapos hiningahan ng Diyos ng hininga ng buhay, naging kaluluwa. So, ibig sabihin, kung biblical ang ating pagbabasihan, ang kaluluwa ay resulta ng walang buhay na katawan na binigyan ng buhay sa magitan ng hininga, ang resulta kaluluwa. Kasi ngayon, baliktad na eh. Pagka ang tao hindi na humihinga, namatay, saka nagkakaroon ng kaluluwa. Sa Biblia, baliktad. Nagkakaroon ng kaluluwa kapag may buhay. Ibig sabihin, ang kaluluwa dito na binabanggit, tao. Yung binigay si Adan ang unang kaluluwa sa Biblia. Kaya pag kami binanggit to kaming kaluluwa, ibig sabihin, mga tao ito, mga martir. Kasi hindi pwedeng ito espiritu. Dahil nga sabi dyan, yung mga kaluluwa na yan ay mga kaluluwang mga pinatay. Ang kaluluwang interpretasyon ng iba ngayon, hindi na namamatay yun eh. Espiritu na yun eh. So, ibig sabihin, tao nga ito. Ayan. Kaya binibigyan po natin. Tinuwid. Para kasi baka mamaya ay lagi na natin babanggitin yun eh. Baka hindi nila maintindihan. Kaya ngayon siguro ay maging malinaw sa atin yun. Idagdagan ko rin konti, Brother Johnson, yung kaluluwa. Kasi ang formula kasi sa paglikha niya sa tao, alabok plus hininga ng buhay. Yan nga, binanggit natin. Nang pinagsama ang alabok at hininga ng buhay, nagiging kaluluwang may buhay. Yeah. So, ang Biblia nagbabanggit ng kaluluwa referring to living person o human being. So, dagdagan ko rin ng isa pang talata, Brother Johnson, sa Kawikaan 19 verse 15. Ibabasahin ko na dito, Brother Johnson. Sige, basahin mo yan. Sa Kawikaan 19:15. Sige. Katamaran, nagbabaon sa mahimbing na pagkatulog, at ang tamad na kaluluwa magugutom. Yon. No, mapapansin niyo, hindi
ang katamaran nagbabaon sa mahimbing na pagkatulog Sa mga at tao. ang tamad na kaluluwa nagugutom. No, yung kasing kaluluwa na espiritong paniniwala nila ngayon, hindi naman kumakain yun Oo, eh. hindi. Ang kaluluwa Tao yan. kumakain at ang kaluluwa nagugutom. Yan. Kaya nga, ang gusto kong ibig sabihin na Tao pag yan. magbabanggit ang Biblia ng kaluluwa, mga buhay po Mga yun. tao na yan. Tayo. Tao. Tayo po yun. Pero itong Okay. binabanggit sa Apokalipsis, bago sila may pinatay, nanalangin sila. Oo. No? Ayan. Kailan? Buhay pa sila. Oo, buhay pa sila. Na sila ipinatay sa panahon ng Inquisition, Panginoon, kailan ka maghihiganti? Nga. No? At ginagamit din dito, mga kapatid, yung larawan kasi sa santuario. Okay. Sa panahon ng Inquisition, si Jesus Christ wala pa sa most holy place. Nasa banal na dako pa siya, naglilingkod sa atin bilang pare. Yan. Ginamit ng Panginoon ang dambana para makikita ng mga nag-aaral na si Jesus Christ naglilingkod sa banal na dako sa santuario, wala pa siya doon sa kabanal-banalang Ayan. dako. Oh. So kaya nga maraming mga inilagay ang Panginoon sa aklat ng Apokalipsis, makakatulong yan para makikita natin si Jesus saan siya naglilingkod sa chamber sa santuario sa langit. Ayan. So, ating itutuloy, total na establish na natin ito, Brother John. Oo. Ay itutuloy-tuloy natin yung detalye doon sa mga binabanggit ng talata na may sigaw, kailan yung paghihigante. In short, doon sa ating pong binabanggit, Brother John, ito na yung ikapitong tatak kung saan yung mga tapat ay pinatay. At sumisigaw ng justice ang kanilang mga dugo sa kabila at sa kabila ng kanilang sigaw ay narito ang tugon ng Panginoon, mayroong reward. Binibigyan sila ng balabal, assurance of salvation. Pardon. Kaya kapag ang isang tao ay namatay na nasa pananampalataya, tiyak ang kanyang kaligtasan. Pero kung siya ay sumurinder at sinuko ang kanyang pananampalataya, medyo malabo yun. No? Ngayon, ang bibigyan natin ng pansin ngayon dito ay yung binabanggit dito, Brother John, yung sinasabi nga natin, ipaparallel natin siya doon sa ikapitong iglesia din. Kasi doon sa ikapitong iglesia, ay mayroong mas detalyadong sinasabi tungkol sa nangyari sa ikapitong tatak. Kasi ikapitong iglesia, ikapitong tatak, pareho lang. Ay, ikalima. Kalima. Oo. Yan. Kaya ating tatalakayan. Meron ka ba dyan? O itong Dahil sige, ituloy mo dito, yan. Brother Johnson, nang dumating yung ikalimang tatak, naririnig natin ang sigaw. Dito din ng Panginoon, ito din yung pasimulain paano niya ibabangon ang katotohanan. Na inapakan sa lupa, na mamayagpag ang pagano. Binangon niya ito unti-unti. Brother Johnson, ating babasahin yung Proverbs 4, Proverbio o Kawikaan 4, versikulo 18. Atin makikita dito, Brother Johnson, na ang Panginoon nagdadala ng gusto ng Panginoon, ibabalik niya ang liwanag, no, sa kalagitnaan ng kadiliman. No? At dito niya gustong ibabalik na mula sa panahon ng ikalimang tatak. Dito nagpasimula, isa-isa niyang gagamitin ang mga reformador para masasauli, maibabalik ang katotohanan na niyururakan. Yan. Niyururakan ng kapangyarihan ng bulaang iglesia. Ayan. 4. 18. Yan. Kapitulo 4, talatang 18. Hindi na ito baliktad, ha? Okay. Ngunit ang landas ng matuwid ay parang maliyab na liwanag na sumisilang ng higit at higit sa sakdal na araw. So, ganda. mula sa panahon kasi ang panahon kasi ng putlang kabayo, Brother Johnson, tinatawag yun na dark Ages. ages. Tama. Pero sa kalagitnaan ng kadilimang mga kapanahunan, naglaan ang Panginoon ng liwanag. Sumisilang siya. Sumisilang siya. At itong pagsisilang, Brother Johnson, ay hanggang sa kalagitnaang araw. Di ba? Mapapansin Higit mo? pa eh. Sabi niya, Higit pa. higit pa sa sakdal na araw. Sakdal na araw. Kasi Napakaliwanag. mula dito sa Maganda yan, maganda yan. nagkakaroon ng panahon ng Dark Ages, ay pinasikat niya ang liwanag ng reformasyon at pasisikatin niya ito. Kasi ibabalik niya, Brother Johnson, ang katotohanan na niyurakan Yung isa-isa. tinapon sa lupa ay muling tutubo. Muling babangon yun. Yan. Isa-isa. Ngayon ating pag-aralan ang mga itong
liwanag na ito, mag-penetrate ito sa kalagitnaan ng kadiliman. Unang bumangon dito ng mga reformador, Brother Johnson, yung mga Waldenses na tinatawag. Oo, ang naging papel nila, Brother John, sila yung nag-preserve ng salita. Bible. Nang matapos yung madilim na kapanahunan, siyempre malaya na sila. Sila ngayon ay lumitaw, dala ang mga na-preserve nilang Biblia. O kaya naging kasangkapan sila. Ito na yung paglitaw ng ilaw. Liwanag. O nagliwanag. Nadala nila yung mga kopya ng Bible na kainingatan nila sa loob ng mahigit 1,000 taon. Pag titingnan natin, at doon sila sa kabundukan ng Alps, no? Sa Europa, na doon nila pinipreserba ang Biblia. Ang binabasa ko nga sa kasaysayan, yung ginagawa ng mga Waldenses, yung bawat isang tao, pinagsikapan nila, Brother Johnson, na bawat chapter ng Biblia i-memorize. At hindi lang nila memorize ang Sinusulat. Biblia, sinusulat nila by hand. Sa mga papel at Kaya kung nga anong pagsulatan. sa kanilang tinataguan, mayroon silang mga bato na lamisa sa kuweba, may At ilaw. nanulat sila. No? At ginagawa, kung paano sila nagtsatsaga, sinusulat nila, at ang mga sulat nila, binababa nila ito sa kapatagan, Sa syudad. sa syudad, sa Europa, at nagiging missionary sila. Oo, ang ginagawa nila ay iniiwan nila sa mga lugar na alam nilang matao na palihim kasi delikado rin yung kanilang ginagawa. Sabi pa nga ng kasaysayan, Brother John, ang kanilang damit na sinusuot ay may mga secret pocket kasi doon nila nilalagay. Pagkakapkapan man nila, hindi kasi may mga sekretong pocket na nasa ilalim ng kanilang mga damit. So, naipupuslit nila ito at yung ibang mga nag-aaral ay binigay sa mga kapwa estudyante at yung iba naman na mga close-minded talagang iniiwan lang na. So, mapupulot ng iba, babasahin, kopya ito ng Bible. So, nagiging missionary sila that time. So, yun ang ibig sabihin na ang katotohanan, baka man naitapon sa lupa, pero hindi talaga siya namatay. Darating yung panahon, ito'y talagang muling sisilang. Natutunan ko nga sa mayroong mga iilan doon ng mga Waldens na nagkungwari silang mga ngalakal ng mga damit. Oh, yan. Habang Tama. nabibili yung kanilang mga damit, doon sa ilalim ng kanilang mga damit, doon nakasiksik ang Yun nga. mga Oo. Biblia. Yung mga papel, sinulat lang nila. Sinusulat nila, tapos nangangalat yon. Tapos mapapansin ninyo, alam ninyo, bago, ang ginagawa nila, Brother Johnson, pinapartner nila ang isang kabataan at isang matatanda. At iniorient nila sa kabataan ang ating pagpunta ngayon, hindi tayo makakatiyak kung tayo makakabalik. Pero Pahintulutan tayo ng tuloy pa rin Panginoon na sila. mabubuhay pa. Pero hindi sila tumitigil sa gawain, Tuloy sa pa rin gawain sila. ng reformasyon, hanggang lumalaganap ito, Brother Johnson. Yan. Pinipreserba nila ang Biblia. Ang iba sa kanila, pumapasok sa mga universities, yung binabanggit mo kanina, sa mga paaralan. Oo nga. Hanggang nagiging, na ibabalik ng Panginoon Unti-unti. unti-unti ang mga ilaw. Hanggang mayroong isang reformador sa linya ng mga clergy, si John Wycliffe, si Wycliffe, no? Siya itong pangalawang reformador kasunod sa mga Waldens na tumayo din. At tinatranslate niya talaga ang Biblia, Brother Sa Johnson. English. No? Mula sa Latin, tinatranslate na niya sa Sa English. English. Oo. No? Yan, tama yun. Kasunod noon, magkakaibang panahon, Magkakaibang lugar. magkakaibang lugar. For example, ang mga lugar kung saan bumangon ang mga reformador, katulad ni Hus at ni Jerome sa Bohemia, no? Si Martin Martin Luther naman sa Germany, Germany, no? German. Si John Calvin sa France. France, Magkakaibang lugar ang ginamit ng Panginoon ng Okay. mga reformador. Si John Knox sa Scotland, si Tyndale at si Wesley sa England, at si Zwingli sa Switzerland, at marami pang iba na itong mga lahat ng mga bansa sa Europa, pumipili ang Panginoon ng mga reformador, tatayo sa katotohanan na walang takot kung ano ang mangyayari, basta tatayo sila sa pangalan ng Panginoon na katulad ng kanilang sa panahon ng Inquisition, sila po'y walang takot sa kamatayan sapagkat ang kanilang buhay inilaan. Sa palagay ko, Brother Johnson, ini-inspired sila ng Panginoon. Oo naman. Ginagabayan sila. Ginagawa talaga silang kasangkapan.
Kaya nga ang mga Seventh-day Adventist o tayo, Brother John, ay hindi tayo judgmental na kumot hindi natin sila kasama sa pananampalataya. Sabihin natin, wala sa kanilang katotohanan, hindi sila maliligtas. Hindi ganun eh. Kasi sa lahat ng panahon ay mayroong ginagamit ang Diyos na instrumento hanggang sa mabuo ang buong katotohanan. So sa pagkakataong ito ay masasabi natin naging part sila ng kasaysayan para i-restore yung liwanag ng salita ng Diyos na natabunan. At sabihin na natin, yung salitang kantong sinalaula nitong huwad na iglesia, naging maitim hanggang sa namatay na, halos mamamatay na yung church that time. Pero ito ngayon, muli siya unti-unting nabuhay. Oo, dito sa ika-5 tatak na ito. No. Ating pag-aralan, Brother Johnson, yung kasunod, yung pananampalataya na tinatawag na the faith of Jesus. Kasi ating binabanggit ko kanina yung mga lugar kung saan bumangon yung mga reformador. Atin namang babanggitin, Brother Johnson, anong mga taon ang pagbangon ng mga reformador. Mayroon din akong tala dito, Brother Johnson, kung anong mga taon. Si John Wycliffe, bumangon yung kanyang reformasyon sa 1370. No? Kasunod sa mga Waldenses. Sige. No? Kasunod maganda yan. Pagkasunod bumangon niya, sa taon naman sa 400 AD, 1400 AD, Brother Johnson, ay si Hus naman, si John Hus naman ang bumangon at si Jerome, no? Sa Bohemia. At sa taong ano yon? Mga taon. 1400, no? 1400 AD. At kasunod ni John Hus ay at ang tinuturo na ang katotohanan atin ding isama dito si Wycliffe, tinataas niya ang Biblia. Na itong salita ng Panginoon, hindi ang tradisyon, hindi ang mga dogma. Si John Hus, ang itinaas naman ni John Hus, ang pagsunod. Yung obedience. Kung ano ang nakasulat sa Biblia, dapat nating susundin. Yan. Ito yung mga katotohanan, Brother Johnson, na unti-unting binangon ng Panginoon. Kasi niyurakan na sa lupa ang katotohanan, ngayon, mayroong mga reformador na bumangon. At yung mga reformador na bumangon, mayroon silang katotohanan na binangon, na dala. No? Tapos ang kasunod kay ang kasunod ni John Hus, si Martin Luther, binabangon naman ni Martin Luther sa taong 1517, no? Ay binabangon naman niya na ang kaligtasan sa biyaya. No, sa biyaya, no? Grace, sa pamamagitan ng biyaya. Tama. No? Ito yung unti-unti niyang pagbangon. At katunayan niyan, sa kasaysayan, gumawa si Martin Luther ng mga thesis. Challenge yun. Diba? Idinikit talaga niya sa ilang thesis yung ginawa ni Martin Luther. Na mula sa Biblia, pinatunayan niya na ang kaligtasan hindi sa pamamagitan ng sakripisyo. Indulihensya. Na pinatunayan niya na mula sa Biblia na ito yung patunay. May mga thesis siyang pinadikit sa pintuan ng katedral. Niya sa mga pinto ng katedral bilang challenge. No? Na kung kanilang nakipagdebate siya patungkol doon. Tututulan nila. Kung pwede nilang matututulan. Pero hindi nila matututulan sapagkat biblical ang katotohanan na itinayo ni Martin Luther. Ayan. Ano pa? Sumunod. Kasunod pa, Brother Johnson, kasi magbasa din ako ng Biblia, no, bilang patunay doon sa itinayo ni Martin Luther. Sa Roma 1, versikulo 17, ito po yung kayo na pong magbabasa, Brother Johnson. Basahin natin, 1:17 ng Roma. Ganito ang ating mababasa, mga kapatid. Sabi po dito ay ganito. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya sa pamagitan ng pananampalataya. Ito yung tinayo ni Martin Luther. Ayan. Na ang ganap, mabubuhay siya sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito yung katotohanan na ito yung mga liwanag, Brother Johnson, na itinayo ng mga reformador na ginamit ng Panginoon. At sa taon naman na 1555, kasi 1517 yun si Martin Luther, ibang katotohanan naman ang ibinabangon ng Panginoon. Sa iba't ibang panahon, iba't ibang lugar, binangon naman ang doktrina na dala ni John Calvin na yung na freedom of conscience at saka growth. Paglago. Paglago. Na kapag ikaw
matanggap mo ang Sumampalataya. kaligtasan sa pananampalataya, Dapat lumalago dapat ka. kang lumalago. Yeah. Magkakaroon ka ng freedom of conscience. Correct. No? Nga hindi ka mananatili sa kasalanan. Tama. Kasi mayroong mga naglilingkod sa Panginoon, babalik uli sa kasalanan. Yan, hindi lumalago, paatras eh. Oh. Kaya dapat tayong lumago sa kabanalan. Yeah. No, kaya Sige. nga, kasunod kay John Calvin, Brother Johnson, bumangon naman ang doktrina na binangon ng Panginoon na dala-dala naman ng mga Anabaptist. Yan naman yung baptism. No, yung Oo. baptism by immersion. immersion. So, lubog. Ang tamang bautismo sa Biblia kasi ay lubog, hindi pouring, hindi buhos at hindi wisik. Kasi sa kasaysayan ng putlang kabayo, ang kanilang pagbibinyag, buhos, Ginawa at ng wisik. musik, ginawa ng buhos at wisik. Kaya may kagagawan din doon yung sinasabi nating iglesia na na-impluwensyahan ng pagano. Yan. Ngayon, binabalik ngayon binabalik ito ng Panginoon. ni mga Anabaptist. Anabaptist ni John William. No? Kasunod naman, Brother Johnson, ibang kasunod na reformador, si John Wesley sa England. No? Binabalik naman niya yung Lordship of Christ at saka yung anong tawag niyan? Holiness, na? Pagpapakabanal. Yan, pagpapakabanal. Na kapag tayo maglilingkod sa Panginoon, mamumuhay tayong So, na may kabanalan. may kabanalan. Yan. At Na hindi tayo hindi tayo ma-impluwensyahan ng kasalanan. ng kasalanan. mundo. Kaya ito yung mga katotohanan na binangon niya. Oo, pa isa-isa, iba-ibang grupo, pa isa-isa, unti-unti. Kasi kung titingnan, ang illustration nga ginagamit natin dyan, Brother John, is yung pagka ikaw ay galing ka sa madilim na kwarto, pag lumabas ka, masilaw yung katotohanan, ang liwanag. Hindi magiging klaro yung pagtingin mo. So that time ay hindi nila makita yung buong katotohanan. May pa isa-isa na ginagamit na natuklasan sila hanggang sa itong mga katotohanan. Puro man totoo yung kanilang mga natuklasan, Brother John eh. Hanggang sa may sumunod dyan at doon na unti-unting meron pang isang sumunod bago po isa na halos nakuha niya na yung lahat ng mga truth na nandun. Sino yung sumunod nga muna dyan? Isang farmer. Ang sumunod dito, kay Wesley, ang mga Millie Rights Movement na. Yan. Sa pangunguna ni William Miller, ang kanya namang itinuturo, Brother John, ay kahalagahan ng pagdating ng Panginoon. Nakafocus naman siya. Kasi wala nga namang kwenta lahat ng yung mga katotohanan kung wala naman darating tagapagligtas. Dito maraming na-amaze at maraming na-convince dito kasi napakahalaga nga naman sa buhay ng Kristiyano yung pagdating ng Panginoon. Kaya tinawag silang mga Adventista Kaya nagpagkakamalan ng iba na Seventh-day Adventist. Kasi ang tawag sa history at sa encyclopedia, mga Adventist sila. Kaya sila tawag na Adventist kasi ang doktrina nila tungkol sa coming ng ating Panginoon. So doon naman siya nakilala sa puntong iyon. So alam natin, after na yan, mga Brother John, ay may kasunod na siya na naging bunga ng samahan din yon na nakakaalap na ng maraming mga katotohanan pinagsama-sama na dyan. At dyan na yung tinatawag nating total restoration nung sa ayon sa prophecy. Alam mo, gusto ko ring babasahin itong sulat ni Brother Johnson, Sige. ni John Robinson. Sige nga. Kasi si John Robinson, isa siya na nakasakay doon sa barko na tinatawag na Mayflower. Na sila yung nabasa ko na mga tumataka sa Europa na pumupunta sa Amerika. No? Ito yung simulain kung paano na itatag ang Amerika. No? Pero ito si John Robinson, no? Sinusulatan niya ang kanyang kapwa Protestant. Siya po'y naniniwala na ang katotohanan ng Panginoon sa panahon ng kadiliman, tumataka sila sa Europa, ibabalik ng Panginoon isa-isa ang mga katotohanan. No? Sabi niya dito, sabi ni John Robinson, Brother Johnson, if God would reveal anything to you by any other instrument of His, be as ready to receive as ever you were to receive any truth or of my ministry. No, sabi ni Robinson. For I am very confident that the Lord hath more truth and light yet to break forth out of His holy word. Naniniwala siya na kung mayroon mang mga katotohanan, tatanggapin ninyo. Sapagkat ako'y naniniwala na ang Panginoon mayroon pa siyang katotohanan na ipapahayag, mayroon pang liwanag na magliliwanag sa kanyang mga salita. Kaya nga sabi, yan ang sulat ni Robinson. No? They were burning, shining light in their time, yet
They penetrated not into the whole country, the counsel of God, but where they now living would be as willing to embrace farther light as that which they first received. Pero ang ano niya, no, kapag susumpungan ninyo itong liliwanag, yakapin ninyo ito. Tama. Kaya ito yung mensahe ni Robinson, no, na sabi niya, nalalaman na niya na marami pang liwanag na malalaman, nalilitaw sa kapanahunan sapagkat ito'y niyuyurakan, inaapakan ang katotohanan na wala sa panahon ng kadiliman, pero naniniwala si John Robinson na darating ang panahon na ang liwanag ng banal sa kasulatan, lalabas ito, magliliwanag, i-embrace ninyo. At tama naman yun. Kaya ang truth ay progressive. Progressive talaga. Yun yung nakita ng progression na unti-unting na-discovery. Una sa Bibliang na-preserve, pagkatapos ay na-discovery na inilipat ito sa English para mas madaling lumaganap, hanggang sa natuklasan po nila yung kahalagahan ng paglago, ang dapat na kaligtasan ay sa biyaya, pagpapakabanal, na kailangan mabuhay ang mananampalataya na may kabanalan, at marami pa hanggang sa nabuo ito. At doon sa dulo, after ni William Miller, Brother John, katulad binanggit natin kanina, ay nandoon na yung sinasabi natin fulfillment na yung paglitaw ng katotohanan yan. At doon natin pagmamalaking sasabihin na kabilang tayo doon. Bumangon ang Advent movement. Dito tayo, Brother Johnson, sa ika-6 na tatak. Bubuksan natin. Kasi kung ating pag-aralan, sa anong panahon ba bumabangon ang Millerites movement? Kasi unti-unti naman dito. Pero tandaan din natin na doon sa panahon ng 5 tatak, Brother Johnson, pag-aralan natin yung Sardis, mayroong warning doon, Brother Johnson. Sige. Na kapag hindi sila mag-iingat, no, mapapahamak din sila. Kaya nga marami ding mga Protestant sa kasaysayan na nang bumangon ang mga reformador, nagiging isang relihiyon. Kaya dumami ang relihiyon, di ba? Tama. No? Nung bumangon si Calvin, lumabas ang mga Calvinist na religion. Bumangon si Martin Luther, bumangon ng nagiging Lutheran. No, mapapansin ninyo. Pero itong katotohanan na hawak nila, hindi po yun absolute truth. Hindi. Partial lang yun. Isang katotohanan lang yun ang binangon nila. Whereas, ang Seventh-day Adventist, iba ang ating pananampalataya. Kasi lahat ng binangon ng mga reformador, nakita din yun ng grupo ng Adventist. Nagiging doktrina ngayon ng Seventh-day. At yung hindi na nakita, nasa atin din. At yun naman lahat ay biblical. Kaya ang ganda nga dito, Brother John, dito natin nakikita yung paggabay ng Panginoon sa kanyang bayan. Bagaman dumanas ng mga pag-uusig, ay hindi niya talagang pinabayaan. So nandito ngayon. Kaya nga sa mga nanonood natin, mga taga-subaybay, kung kayo po ay mayroong puso na naghahanap kayo ng tunay na bayan ng Diyos na gusto nyong aniban, ay kailangan ay masusing pag-aaral ito. At kaya kami ay nag-aaral ng prophecy kasi hindi ka talaga magkakamali kung saan ang gusto mong puntahang church. Kaya dito malinaw na yung mga isa-isang mga katotohanan na ito, hindi talaga yan. Bagaman yan ay truth, pero hindi isa full, hindi siya absolute. Hindi siya absolute, hindi siya kumpleto. Ano po? Ang inyong hahanapin, yung nagtuturo ng buong katotohanan. At sasabihin ko sa inyo, itong yung pinapakit noon, tutukan nyo ito kasi dito namin ito hinihimay at pinapakita natin na nandito ang buong katotohanan. Bagaman sa kasaysayan ng Adventism, Brother John, ay nagsimula din tayo sa pagtutuklas unti-unti. Pero ginabayan tayo ng Panginoon hanggang sa makuha natin ang buong katotohanan ito. Ngayon, pupuntahan natin ngayon yung ika-6 na tatak. Ito po ay nasa talatang 12 hanggang 17. Kapitulo 6 pa rin ito ng Apokalipsis. Sabi po ganito, at nakita kong nang buksan niya ang ika-6 na tatak at nagkaroon ng malakas na lindol at ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. At ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa, gaya ng puno ng igos na isinasambulat ang kanyang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang
lulong aklat kung nalululon at ang bawat bundok at at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan at ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan at ang mga mayayaman at ang mga makapangyarihan at ang mga alipin at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok at sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. 17, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan at sino ang makatatayo. Yun na yung hinihintay nung sigaw ng mga kaluluwa doon. Hanggang kailan? So, ito na yung Brother John, medyo nakakatakot na ito, no? Kasi hindi na kaaway ang dito eh. Hindi na kaaway ang kalaban. Hindi, yung Diyos na ang kalaban ng mga kaaway ng bayan ng Diyos. Kaya kung titingnan natin mga kapatid, yung ika-6 na tatak ay binabanggit ito, magkakaroon ng lindol. Tapos ay ang araw ay magdidilim at ang buwan ay magiging dugo. Ito yung signs of the times, Brother. Ang larawan sa ika-6 na tatak, Brother Johnson, binuksan na niya yung tatak, ay ang ika-6 na tatak, makikita natin ang tanda sa panahon sa hula ng Biblia. Yeah. No? At ito po'y literal, Brother Johnson, na nangyayari. Na kapag ating, di ba, mababasa natin sa 12, nakita ko nang buksan niya ang ika-6 na tatak, nagkakaroon ng malakas na lindol. Yeah. Hula po ito ni Jesus Christ. Habang siya nandito sa lupa, di ba? At itong lindol na mangyayari nito, pagkatapos bumangon ang persecution. Yeah. Ibig sabihin, itong mga lindol na ito, kapag mangyayari, literal na mangyayari, malalaman na ninyo na nasa ika-6 na kayo na tatak. No? Kaya mapapansin ninyo. Kaya, at ang araw umitim na gaya ng magaspang na buhok na maitim. So, ang araw, nagkakaroon ito, Brother Johnson, sa kasaysayan ng solar eclipse. At pagkatapos umitim ang araw at ang buong buwan naging parang dugo. Sa kasaysayan kasi, Brother Johnson, nangyayari ito. No? Sa kasaysayan. May record ang kasaysayan yan. Kapag inyong sa history of sa Boston Public Library, at ito yung kanyang history of where New Hampshire at 1735 to 1885. Ito yung mga kasaysayan. Nilalarawan nila yung tinatawag na The Dark Day. Now, nangyayari ito, Brother Johnson, sa May 19. Total eclipse yan. 1798. Yan. Nagkakaroon ng pagdidilim. At naging pusikit na kadiliman talaga. Sabi nga ng kasaysayan dyan, Brother John, yung mga manok talagang pumunta sa kanilang hinahapunan, sa kanilang tinutulugan kasi napagkamalan ng mga ibon at mga na gabi. Gabi talaga. Kasi napakadilim. At ito yung mga paglalarawan sangayon sa history na lahat ng mga nagtatrabaho sa bukid, umuwi talaga yung mga baka ay yung mga nilagay sa kulungan. Nilagay talaga nila sa kulungan. Tapos mayroon pa ditong isang Brother Johnson na dito. At sa panahon na yan, na the Connecticut Legislature, mayroon silang kaso na Brother Johnson yung mga mambabatas, was in session at that time. Sabi niya, so great was the darkness that member become terrified and thought that the day of judgment had come. So the motion was consequently made to adjourn. So mayroon, tinigil nila yung mga legislator na inisip nila judgment na sabi nila, baka judgment na ito kasi kaya tinigil yung meeting. Tinigil yung meeting, no? Kaya nga mapapansin ninyo, ganun ang nila. Sabi niya dito, during the whole time, the sickly, melancholy, gloom, earnestly, the face of nature, that was the darkness of night, less uncommon. Sabi niya dito, terrifying that of the day, notwithstanding, there was almost a full moon. Pagkatapos sa the dark day, kinabukasan doon, sa gabi noon, Brother Johnson, full moon din yun na nangyayari. Pero nung pagkatapos sa the dark day, lumitaw ang buwan, nakita naman na kulay pula, kulay dugo. Tama yung sinasabi dito.
Hindi natin pwedeng tutulan talaga yung nakasulat. Ano? At na-record yan sa kasaysayan. Anong taon nga yon? Na June yung naging- dark day, June 8, June 8, 1780, Brother Johnson. Nangyayari yung tinatawag na dark day, Eclipse. ang solar eclipse na sa ngayon doon sa kasaysayan, Brother Johnson, na kapag titingnan mo ang iyong kamay, di ba? Pag iyong kamay, di ba? Pag hindi magkikita mang iyong kamay. Kapag titingnan mo ang iyong kamay kahit ilapit mo sa mata, Ayun, palad Hindi talaga ang makikita. sinasabi nila. Palad kasi maputi yung palad natin. pero makita. hindi makikita sa panahon ng nangyayari ang solar eclipse, Oo. no? At dito naano nila at hindi lang to pagkat kasunod, Brother Johnson, ang araw magiging itim, no? Pagkatapos sa lindol, tapos ang buwan magiging dugo. Dahil, Pagkatapos yun din, dito, yung lindol pala. yung kasi lindol, may mayroon ding isa pa sa kasaysayan, nakaligtaan ko, Brother Johnson. yung lindol nga, hindi natin nabigyan ng pansin. Dapat may referensya tayo. Sa lindol, mayroon ka ba diyang nakalimutan ko, Brother Johnson. Sabi niya dito, pero yung dark day, no? Sa May 19 na yung na doon. Yung lindol, ito yung tinatawag natin sa history na Lisbon Earthquake. na Yun sa Lisbon earthquake. napakadaming namatay. Hindi natin ilagay dito yung date. Pero pag sinearch natin yan, yung Lisbon earthquake, yan yun yung sinasabi Sa po panahon doon. sa kasaysayan. Ngayon, ituloy po natin. Ang sinasabi pa dito Pati sa mga susunod. bituin, di ba? Saan yun binabanggit na talata yung sa mga bituin? O yun, yung sad 13. At ang mga 13. bituin sa langit ay nangahulog sa lupa gaya ng puno ng igos na sinasambulat ang kanilang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. Nangyayari din ito, Brother Johnson, literal naman. No? Sa ito? Sa November 13, 1833, Okay? no? Tinatawag ito na the stars harvest fell to the earth, na ang meteor niya sa isang oras. Meteor yan, meteor. Meteors ang Kasi tawag. pag sukatin natin yung bituin, is napakalaki yan. So yung salin dito ay bituin, pero Meteors, yung mga meteors yan. Ang tawag Hindi siya dito, hindi sa siya loob daw kalaki. ng isang oras, estimated nila yung mga bilang na bituin na nalalaglag. Meteor, mga meteor. Nasa 200,000 yung mga historian na nag-record. sa history, na dito nagugulat sila. At dito ito yung nag-trigger. Alam niyo kung bakit pinag-aralan ni William Miller ang pagdating ng Panginoon? Dahil dito. Kasi bumangon ang mga reformador, dito bumangon ang pag-aaral ni Miller. Si Miller ay isang magsasaka. No? Habang nakikita niya itong sunod-sunod na pangyayari, isang malakas na lindol. Saan yung lindol nangyayari? Yung Lisbon, no? Sa Lisbon. Tapos ang the dark day, tapos ang buwan nagiging dugo, tapos sa November 13, 1833, nangyayari naman ang paglalaglag ng mga meteors. Pinag-aralan ni William Miller, Brother Johnson, ang pagdating ng Panginoon. So binuksan niya ang Biblia, pinag-aralan niya ang Biblia, at pinag-aralan niya ang isang propesya sa Biblia, Brother Johnson, ang pinakamahabang prophecy sa Bible. Daniel 8:14. Daniel 8:14, yung cleansing of the sanctuary. Yung bilang kasi doon is 2,300 days. So, pinag-aralan ito ni William Miller, sabi ni William Miller, baka ito na Oo nga. ang binabanggit ng Panginoon na matupad ang kahula ng Biblia at pagkatapos darating siya. Natuklasan niya, Brother Johnson, tinatawag na cleansing of the sanctuary. Di ba ang isang banal, nagsabi sa isang banal, hanggang kailan? Kasunod na talata, unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Yun. So pinag-aralan niya ito. Ang akala niya, ang dulo noon, nung 2,300 days, ay wakas ng mundo. Cleansing of the sanctuary, pinag-aralan niya na ang sanlibutan darating ito, na si Kristo. Yun ang santuaryo akala niya. ng Diyos, lilinisin niya ang santuaryo pagkatapos ng 2,300 days. Kaya years sa prophecy. kinompute niya ito, ay ang dulo ng 2,300 days ay noong 1844. Kaya nagtakda siya ng panahon na darating si Kristo noong 1844. Pero lilinaw natin, Brother John, hindi yan Seventh-day Adventist. Wala pang Seventh-day Adventist that time. Millerites movement ang tawag nun. Ang tawag sa kanila ay Adventist. Kasi naniniwala na darating si Kristo. Pero hindi sila Seventh Day. So, binibigyan natin ng linaw yan. Kasi ang akala nila ay doon nagpasimula. Hindi natin tinatanggi na ang mga naniwala sa kanya naging part ng Adventist. Pero ang tinututulan natin,
may Seventh Day Adventist na sa panahon ni Miller. Adventist meron, hindi Seventh Day. Hindi tayo yon. Ayan, so yun ang klaro po dyan mga kapatid at mga kaibigan. So, sa puntong ito, ito na yung pag-aaral natin sa susunod, Brother John, kasi hindi natin madidetalya dito, na anong part ng Bible yung panahon niya. Kasi magkadugtong na ito yung judgment na mangyayari. Kasi makikita natin dito sa panahon, nakarugtong na dito yung pagdating ng ating Panginoon. Pero bago yung pagdating talaga ng Panginoon, anong mangyayari sa kanyang bayan? Karugtong nitong ika-6 na tatak, Brother John, sa susunod, ididetalye natin. Nandiyan na yung pagtatatak, nandiyan na yung nandiyan na yung iba pang mga detail na may papaliwanag natin. Para hindi tayo mabitin dito sa ating oras, kasi ilang minuto na lamang tayo, magbigay na lang tayo dito ng summary at inihikayat natin ang ating mga taga-subaybay na sundan ang karugtong nito, yung ating episode 8 nitong season 3, Brother John. Sige, panghuling panalita. Bilang panghuling Brother Johnson, alam mo yung pinag-aralan nang bumangon ang mga Millerites movement, pinag-aralan nila ang prophecy. At yung prophecy na pinag-aralan ni William Miller, hindi po siya nagkakamali. Tama. Kasi yung pinag-aralan niya, ang prophecy tungkol sa 2,300 days, pinag-aralan niya, Brother Johnson, ang patungkol sa judgment. Ang mali lang sa kanya, yung lugar kung saan. Yung panahon at ng kanyang interpretation ay hindi, yung panahon, tama, hindi siya nagkakamali. Na ang 1 day, ang 1 year, ang 1 day to 1 year, tama. Oo. Pero pagdating doon sa interpretation niya, kung saan mangyayari, na 2,300 days na ang cleansing of the sanctuary ay sa lupa, doon siya nagkakamali. Yan. Sapagkat Tama ang ang cleansing of the sanctuary mangyayari sa langit. Oh, Kung saan si Jesus Christ, lilipat siya sa banal na dako, sa kabanal-banalang dako. Okay. At ito ang pinag-aralan ng Seventh-day Adventist na ibangon naman niya ang isa pang katotohanan sa Biblia na tungkol sa sanctuary doctrine. Alam niyo, Brother Johnson, yung disappointment na nangyayari sa panahon ni William Miller, doon isinilang ang iglesia. Okay. Naalala ko nga, Brother Johnson, yung mga alagad. Di ba? Kasama nila si Jesus Christ, ang ini-expect nila na si Jesus Christ magiging hari sa Israel. Na pinag-isipan na nila kung anong posisyon mayroon sila. Oo nga. Ano ang magiging kalagayan nila kapag si Jesus Christ magiging hari na. Pero napapansin ninyo, nang tinitingnan nila yung pangyayari doon sa cross, na-disappoint sila, Brother Johnson. At lahat nilang pangarap kung ano ang magiging kalagayan nila, namatay. Pero napapansin ninyo, nung nabuhay siya maguli, doon nila nalalaman na mayroon pala silang gawain. Oh, doon nila naintindihan. Ganon din ang mga Seventh-day Adventist. Sa pasimula, nakaranas sila ng disappointment. Si Pedro nga noong umpisa, hindi niya maintindihan. Tutol siya na si Kristo ay huhulihin. Pero hindi nangangahulugan na disappoint, hindi sila ang katotohanan. Pagkatapos sa kanilang... Actually, part silang prophecy. Part sila ng prophecy. Tama. No? Pagkatapos nila na disappoint, ibinangon ng Panginoon ang isang kilusan, movement na magdadala ng mensahe patungkol sa pagdating ng Panginoon na mahanda tayo sa kanyang pagsalubong. Sa sunod nating paksa, Brother Johnson, ating pag-aralan ang pagtatatak. Tsaka idudugtong natin dito sa ating pinag-uusapan ito. At ikailang silyo itong pagtatatak. Yan. Ating pag-aralan ang ikapitong silyo sa susunod nating talakayan. At saka at the same time, yung judgment, yung part ng judgment, bago yung second coming. Bago ang second coming. Sige. Mga kapatid, mga kaibigan, din muna tayo. Medyo nabitin tayo, mga kapatid. Pero meron tayong karugtong. Ito yung episode 8, episode 7 kasi ito. Nasa ika-6 na tatak tayo nagtapos, pero ating babalikan ito ng konti sa ating sunod na pagtalakay. Kaya huwag kayong makakalimot, mga kapatid. Sundan po ninyo ang programang ito. At bago tayo tuluyang maghiwa-hiwalay, nais namin muling maghandog ng panghuling panalangin para po sa atin. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli ay pinasasalamatan namin kayo, Panginoon, sa inyong kabutihan. Muli po naming naihayag ang mahalagang mensahe na napapaloob sa mga hiwaga at simbolo sa aklat ng Apokalipsis at nakita po namin ang kadakilan at panukalan ng inyong pagtubo sa sangkatauhan. Panginoon, narito ang kasaysayan ng inyong bayan. Ito ay malabo sa maraming nagsusuri.
Nawa ay gamitin ang programang ito upang makita ang liwanag kung paano pong napapatunayan na ang tunay na iglesia, ang dapat aniban ng mga naghahanap ay walang iba kundi ang Seventh-day Adventist. Panginoon, kami po ay umaasa na ang mga taong inyong hihipuin ay maging kabilang sa bayan ng Diyos, kung paano ang mga tao sa panahon ng mga alagad ay iniraradag sa inyong kawan ang mga nahihikayat, ay ganoon din po sila ay madagdag nawa sa inyong iglesia. Salamat ng marami sa inyong patuloy na pagtugon sa inyong mga panalangin. Ang lahat nito aming hinihiling sa pangalang Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kaya muli, mga kapatid, mga kaibigan, umaasa kami na muli namin kayo makakasama hanggang sa susunod na pagtatanghal ng programang Katotohanan. Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.